Boss, ilang beses ba mag-breed yung ating mga Clarkie bago sila mag-egg? Ito madalas itanong sa atin, sana tapusin natin. Hindi po basihan kung ilang beses silang nag-breed. Kahit nag-breed pa po yan ng 10 times or kahit mahigit, hindi pa rin po yan yung ating basihan. Ang palatandaan lang po natin kung nagkakaroon yung ating mga female ng mga egg spots. Yan po yung mga puti-puti na yan sa kanyang buntot. Minsan naglilinis na sila ng kanilang tiyan. Kung i-compare natin sila sa ating mga ARC, magkaiba po sila. Sa napansin natin, isang beses lang silang nagbi-breed. After ilang hours lang ay nagkaka-egg na kaagad. Kung isipin, parang mas mabilis yung ating mga ARC dahil isang beses lang silang nagbi-breed, pero halos same pa rin po yan. Ang kaibahan lang nila, nagsastock muna ng eggs yung ating mga female ARC. When the time na may mahal na siyang iba, may mahal na siyang iba. When the time na ready to lay eggs na siya, ay doon na siya nagpapabreed sa ating mga male. Malalaman nyo po yan dahil hahabol-habulin po yan ng inyong male or babantayan nila. Insert na rin natin yung nagkakaroon ng alpha male kung sino yung pinakamatapang, siya rin yung magbi-breed sa ating mga female. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon dahil kung minsan nakakasalisi din yung kanyang kumpare. Pagdating naman sa ating mga Clarkie, walang pakialam yan kahit isa, dalawa, tatlo sa isang araw. Kung ang mga ARC ay nagsastock muna ng eggs bago sila magpabreed, ang Clarkie naman ay nagpapabreed na while nagsastock na rin ng eggs. Ang Clarkie ay sadyang active lang po talaga sa breeding. Sa akin, minsan umaabot pa yan ng mga 1 hour to 2 hours. Siguro nga nagmamana din sa may-ari. Hindi, biro lang. Minsan nga, ginageng-geng talaga nila yan at nangihina talaga yung female katulad nito. Ilan na kayo dyan? Isa, dalawa, tatlo. Uy, sobra na kayo! May pagkakataon din minsan na natetegi talaga yung female sa sobrang breeding. Kaya girls, dapat isa-isa lang. Oh boys, ito na inyong paimagas. Ganda talaga na naka-pink na crayfish.